relationship, isa lang nasa isip mo. You just want to love the person. Just keep on loving, keep on giving, because loving is giving, nothing else. If you're expecting something in return, that's not love, that's business. Kasi pag may binigay ka, gusto mo may kapalit. Negosyo yun. Hindi siya love. Ang love, walang in-expect na kapalit. You will just give. Kasabihin niyo, unfair. Unfair naman, bigay lang ako ng bigay, ganun ba yun? Kasi kung mahal ka rin ng tao, bigay lang din siya ng bigay without really asking for it. Kaya kapag naghihingi ka na ng pagmamahal, o ikaw mismo ang nagsasabi sa kanya na gawin mo to, may something wrong. May mali. Kasi ang nagmamahal, hindi naghihingi. Nagbibigay lang. So kung both of you are loving each other, both of you are keep on giving without even asking for it. Pero may isa tayong problema doon. Brother Mike, mahal naman namin isa't isa, pero parang hindi ko maramdaman siya. Kasi baka mamaya yung love language mo, iba sa love language niya. At hindi niya alam kung anong love language mo. Baka meron siyang ginagawa, hindi mo lang na-appreciate kasi you're expecting something na gagawin niya na hindi naman niya alam. You get the point? Yes. I know. Actually, I can give you that love language test, pero it will take us time. Because I really want to help you to find out ano bang love language ko at ano bang love language ng partner ko para hindi sayang. Kasi alam niyo po, may mga naghihiwalay not because ang lalim ng problema, napakababo ng mga problema. Hindi lang na-appreciate yung bawat isa. Yung partner, iniisip niya, hindi siya mahal ng partner niya. Pero kung tatanungin mo yung partner niya, Brother Mike, lagi nga ako nagbibigay ng gift sa kanya eh. Everyday may gift siya sa akin. Bumibili ako ng pasalubong, pero hindi niya nakikita yun, hindi ko daw siya mahal. Eh bakit? Eh kasi hindi naman gift yung love language ng asawa niya. Ang gusto pala ng asawa niya, quality time. Eh hindi niya maibigay. So kaya, paano wala ka pa rin ginagawa? Pero sa isip mo, akala mo may ginagawa ka na. Pangalawa, ang mga lalaki at mga babae, meron tayong naturality. Ang mga lalaki, makikita lang namin yung asawa namin, okay na kami. Listen, tingnan nyo to ha, pakinggan nyo mabuti. Kami mga lalaki, pag uwi namin ng bahay, makikita lang namin yung asawa at anak namin, masaya na kami, okay na kami. Okay na kami. Ang mga babae, hindi pwede. Kailangan, magbibigay ka pa ng time na kausapin siya, tanungin siya, kamustahin siya, or else, awa yan. Bitaw na. Wala ka man lang pakialam, maghapon kang wala, di mo na lang ako. Kailangan, kumusta ko, di ba? Kailangan may ganun eh. Okay. Pero kami mga lalaki, minsan nagtataka kami, pag kaya yung mga misis namin, galit na naman sa amin, ano ba kasalanan namin? Oh. Wala naman kami ginawa. That's the point, wala kang ginawa. Kaya siya galit sa'yo, wala kang ginawa. Kasi tayo mga lalaki, pag uwi ng bahay, basta safe lang sila. Basta nakita mong okay sila. Uupo na tayo, manonood na tayo ng TV. Okay na, masaya na tayo. Kahit walang kwentuhan. Pero mga babae, hindi. Kasi yung mga babae, naghahanap talaga sila ng attachment. Naghahanap sila ng care. Ang mga lalaki, hindi ganon. Sila, Nag-mindset. sila dun eh. No, so, dun yung mga misunderstanding. Kung minsan nagiging cause ng malaking away, hindi na tayo nagkakaintindihan. And so, because of that, we go into this deep wounds. Bakit nagiging malalim? Kasi hindi na ilalabas. Ang mga lalaki, pag kinakausap mo yan, oo lang ng oo yan. Pero huwag ka maniwala na intindihan niya. Akala mo lang. Pero totoo, minsan ng mga lalaki, mag-yes na lang, matapos lang yung puntuan at usapan. Para wala lang pagawa yan. Magsasorry yan, pero hindi na process. Maraming lalaking ganon. Maraming lalaki, oo lang ng oo yan. But it doesn't mean na oo na yan. Ang mga babae, hindi talaga sanay. Gusto nila pinag-uusapan. So kaya kailangan ang partners nag-uusap. Hindi pwedeng hindi. Ang lalaki, kahit na walang kwenta sinasabi ng mga wife nyo, talagang pakinggan nyo pa rin. Be interested. Ang tanong, bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Kasi
kung ano ang relationship mo sa labas at ano ang nangyayari sa labas, it will affect your performance at work. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin yung nangyayaring relationship sa labas sa loob. It will affect your performance. Sabihin na natin, walang problema kung anong bahala kang gawin mo sa relationship mo, basta sa trabaho, matino ang trabaho mo. Imposible. Pag umalis ka ng bahay, inaway ka ng misis mo. Di masama na yung mood mo, iba na. Pagdating mo opisina, ano kaya pakiramdam mo sa mga taong kausap mo? Madali kang matrigger. So, ano mangyayari? Makakaaway mo yung mga kasama mo. Affected pa rin ang work. Tama? Kaya ang healthy relationship, hindi lang pwede sa workplace. Dapat may pakialam din tayo sa labas. Dapat meron din silang guidance. And this is what I noticed. A lot of times, when I go to companies, lagi ko narinig sa kanila, all throughout the year, puno-puno sila ng trainings. Daming trainings talaga, sobra. Pero lahat dito, trainings.